We are already in the 20th Sunday in Ordinary Time. Tatlong pagninilay muli ang gagawin natin sa linggo na ito. Tatlong salita. 3F for this Sunday's celebration. The first F, the first word is fire. Apoy. Kailan po ang unang pagkakataon na nakatanggap tayo ng apoy bilang mga Katolikong Kristiyano? Ang unang pagkakataon na nakatanggap tayo ng apoy ay sa pinakaunang sakramento na natanggap natin bilang mga Katoliko. At yun yung sakramento ng binyag. Hindi tayo binubuhusan ng apoy. Pagkatapos tayo tanggapin ang ating pagdiriwang ng sakramento ng binyag, ang rito ng pagbubuhos ng tubig sa ating mga ulo, ang sumusunod na parte, pagkatapos ng Christmas sa mga bunbunan natin, ang susunod nun ay pagbibigay liwanag sa mga kandila na hawak at bitbit ng mga magulang, ninong at ninang natin. That's the first instance when we receive the fire, the light from God. In our gospel reading according to Luke, we have heard Jesus saying to his disciples, I have come to set the earth on fire. Apoy. At mas maganda nung pinagpatuloy niya pa, and how I wish it were already blazing. Hindi lang sinindihan yung apoy, pero talagang mamarmar lang ang patapatang. Nag-iinit, nagliliyab, sumisiklab ang apoy. Hindi yung apoy na physically na masusunog tayong lahat, but a fire that coming from our passion on faith. Nangangapoy ang ating pananampalataya kay Kristo. Alam nyo, nakakalungkot kasi bilang nasign sa katedral, may mga mangilan-ngilan na hindi na akong nakikitang, lalo na mga servers, mga ministers na naglilingkod sa simbahan, at kadalasan, mga kabataan. Pagkatapos ng ilang panahon, for example, 1 month, makikita ko yung isang kabataan at sasabihin ko, nasaan ko nung isang buwan? Parang di kita nakitang nag-serve. Ang laging bukang bibig, kabataan man, o kahit sino man na naglilingkod sa simbahan, ang lagi nilang sagot, Father, napagsabihan ako ng mga magulang ko. Father, napagsabihan ako ni Mister, napagsabihan ako ni Mrs. At ano ang sinabi ng kanilang asawa o kanilang magulang? Sabi nila, lagi ka na lang nasa simbahan. Minsan pa nga, halos sabihin pa, diyan ka na lang tumira sa simbahan. Pagdinilayan natin, yung sagot ng mga magulang o kahit yung Mr. o Mrs., siguro may katotohanan doon na lagi na lang nasa simbahan yung tao. Naglilingkod, nasa piling ng kapwa ng kaministro. Pero kung lalaliman natin ang pinagsasabihan, bakit? Masama bang laging nasa simbahan? Buti nga nasa simbahan, hindi laging nasa mall, hindi laging nasa basketballan na naglalaro lang, hindi laging kung saan-saan. Buti nga't laging nasa simbahan. Pagsasabihan naman na kailangan umuwi agad para hindi magalit ang magulang. Pero mga kapatid, kay Kristo, lalo na sa mga magulang ng kanilang mga anak ay naglilingkod sa simbahan, pagsabihan ng may paggalang din. Uwi ka ng maaga, kailangan nating kumain sabay sa bahay. Huwag ka na magpagabi. Ganun dapat. Hindi yung bukang bibig, lagi ka na lang nasa simbahan. Dahil kapag nasa simbahan, wala na ibang pwedeng gawin. Maglilingkod sa Diyos. Makikimisa. Yun lang at wala nang iba. We must not extinguish the fire of the faith, especially of the youth.
maglingkod sa simbahan, laging nasa simbahan, kapiling ang Diyos. The first word is fire. The second word is fidelity. Fire, fidelity. Nandito yung mama ko po sa linggo na ito, nakimisa ngayong araw. May paborito po siyang hobby, lalo na paggabi. At ano yun? Kapag sumasapit na po ang contest ng Binibining Pilipinas o mga pagkakataong merong mga competitions ng Miss Universe. Favorite niyang panoorin yun kasama ng ate ko. Sa lahat ng parte ng competition, ang pinakagusto at pinakahihintay ng nanay ko, hindi yung rumarampa yung contestant. Ano yung paborito? Q&A. Question and answer portion. Hindi lang sapat na may beauty, dapat may brain. At sa lahat ng mga pinakapaboritong natanong ng isang host ay katanungang, kapag ang boyfriend mo ay ibang relihiyon, makikipagpalit ka ba sa relihiyon na yun? Kapag ang kasintahan mo ay ibang relihiyon, tatanggapin mo ba ang relihiyon niya para lang mapunta ka sa kanya? If you remember Miss Shamsi Subsub, she had a beautiful answer to that question. She said, I will not marry the person that I love because the first person that I love is God. Ang una kong mamahalin bago ang iba, yung Diyos na nagmahal ng una sa akin. So she answered the question, makikipagpalit ka ba ng bang reliyon? The answer is no. And this tests the question, fidelity, faithfulness. Hanggang kailan ka maniniwala at mananampalataya sa ating Diyos? Alam niyo po, maraming mga pagkakataon kapag nadidisappoint ang mga laiko sa simbahan o kahit sa mga pare, ang ginagawa, umaalis sa pananampalataya, umaalis sa Katolisismo. But the question remains, do you still love God? Naniniwala ka pa rin pa ba sa Diyos? And this is not only about believing, but remaining. Kahit anumang mangyari, mananatili ka pa rin pa ba sa iyong paniniwala sa ating Diyos? Sana ang sagot ay oo. Fire, fidelity. Ang ikatlong pagninilay natin ngayon ay friction. Fire, fidelity, friction. Sa Tagalog, yung nagkikiskisan na dalawang bagay. Or if I may say, division. Pagka-contradict ng bawat isa. May isa pong kaibigan na pare na ngayon, namuhay siya sa pamilyang Methodist ang kanyang magulang at mga kapatid. Ang unang pananampalataya niya, Methodist siya. Pero nung siya'y nag-aaral, nakaengkwentro siya ng mga seminaristang hinuhubog sa seminaryo. At sa pagkakataong iyon, sa pagkakataong nakingkwerto niya mga seminarista, doon niya napagtanto na tinatawag pala siya ng Diyos sa pagpapari. Methodist yun, ha? So, nangyari sa kanya, ang unang hakbang, nagpabinyag siya. Ano sa tingin niyo ang reaksyon ng magulang at mga kapatid niya? Natuwa? Hindi. Nagalit pa nga sila. At mas lalo na nung sinabi niya, papasok ako sa seminaryo, magpapari ako. Mas lalong nagwala. Mas lalong nagtanong, nagtaka.
Nung hinuhubog pa lang siya sa seminaryo, alam niyo po, isa sa mga pinaka-pinagdaanan niya ay yung walang total support sa mga magulang. Yes, tinutulungan siya financially, but hindi siya binibisita sa seminaryo. Hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam. Pag umuwi siya ng bahay, hindi siya kinakausap at pinapansin. Nung malapit na po siyang ordinahan bilang pare, ang obispo ay nagtanong sa mga magulang at kinausap sila, papayag ba kayo ng anak ninyo'y magiging pare sa pananampalataya ng Katolisismo? Mamili kayo, oo o hindi. Sagot ng magulang, hindi. Kinausap yung kaibigan ko, mamili ka, Diyos mo o pamilya mo? Sagot niya, Diyos ko. Tatanungin ko kayo, tig-isa-isa ngayong araw, mamili kayo, pamilya nyo o Diyos nyo? Pag ang sagot nyo ay pamilya nyo, nako, mas uunahin nyo pa yung mamahalin ng pamilya nyo bago ang Diyos. Asawa mo o Diyos mo? Asawa mo? Diyos mo dapat. Kasintahan mo o Diyos mo? Sana ang unang sagot natin, Diyos natin. In our gospel reading, we have heard Jesus saying, do you think that I have come for peace? No, but division. Hindi unity ang platform ni Jesus. Ang platform niya to bring fire on earth by bringing, do you believe in me? Choose me. Nawa, piliin natin ang Diyos kahit may mga pagkakataong may frictions about isa't isa. 3 words for today, dear brothers and sisters. Fire. Palabin ang paniniwala sa Diyos. Fidelity. Manatili sa Diyos, magpakailanman. Friction sa mga pagkakataong hindi sumasang-ayon ang iba sa iyo, piliin ng Diyos tuwina. Amen.